Eto mga kababayan, grabing kahihiyan po ang ginawa ni Harry Roque mga kabatid sa dahig. Grabe. DDS celebration sa dahig na uwi sa sigawan. Nako, Roque, pinuna sa paglantak sa humba. Tumalak. Grabe naman yan mga kababayan. Ganito na ba kahirap si Harry Roque mga kabatid? Yung mga pagkain ng mga kasamahan nilang DDS dyan sa tawag dito sa dahig mga kababayan, nilantakan ni Harry Roque. Kaya nagkagulo sila mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kabatid, huwag niyo po sanang kalimutan na i-like ang ating video ngayon para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So eto guys, huwag na nating patagalin. Panoorin na agad natin itong video na ito. Mababastos na siya sa mga tao dito sa Duterte. Nag-i-enjoy yung mga tao dito. Siya nung gumagawa ng gulo. Sino? Hindi ko matawagan kasi binunak ako. Kaya kung gusto niya maggulo sa Duterte, ito, basahin nyo yung post niya. Binababoy tayo ni Aldo. Okay. Sino Aldo? Ayan, may naka-screenshot na lahat sa ginagawa niya. Bakit hindi na lang siya magpunta dito para mag-enjoy? Ano ba yan? Alam niyo mga kapatid, nakakahiya sila mga kababayan, promise. Nasa ibang bansa sila mga kabatid, tapos nag-aaway sila dahil lang sa pagkain. Ito din si Roque mga kababayan, naturingan pa namang abogado. Pero mga kabatid, ayon dito sa caption mga kababayan, nilantakan ni Roque yung kanilang handa. Para bang lumalabas dito mga kabatid na naghihirap at nagiging patay gutom na ngayon itong si Harry Roque. Diyos ko po. Tapos eto, nagsisigawan pa sila mga kababayan. Hindi man lang nila binigyan ng kahihiyan yung mga ibang kababayan natin, mga OFW dyan na hindi nakikisali mga kabatid dito sa kanilang mga ginagawang rally dyan sa dahig. Biruin nyo, dala-dala nila yung pangalan ng pagiging isang Pilipino tapos ganyan mga kabatid. Nag-aaway dahil sa pagkain na inubos ni Harry Roque. Sana inintindi nyo na lang yang si Harry Roque. Diba? Inintindi nyo na lang sana dahil butakal talaga yan. Masiba talagang lumamon yan. Sa katawan pa lang yan, kitang-kita na. Grabe mga kabatid, nakakahiya tuloy. Yun talaga gusto niya, pahiyaan? O sige. Tama na, Day. Pustahan mga kababayan, itong nagtatalak dito, Bisaya. Bisaya yan mga kabatid. Dahil kadalasan sa mga nandyan, sa kanilang ginagawang pagtitipon-tipon dyan sa dahig mga kabatid, mga Bisaya. Walang mga ibang lahi dyan mga kababayan na mga Pilipino ang nakikisali maliban lang dito mga kabatid sa mga diehard supporters ni Tatay Diggs nyo na mga Bisaya. Pero ganun pa man mga kababayan, dapat binigyan nila ng konsiderasyon yung ibang mga Pilipino na nandyan. Kasi nga mga kabatid, magkaiba man ang paningin nila sa politika, pare-parehas pa rin silang mga Pilipino na nag-abroad dyan sa dahig. Tapos ganito mga kababayan, sa harap ng maraming mga taga-dahig mga kabatid, ganito yung kanilang nasasaksihan sa mga kababayan natin mga Pilipino na kung saan nag-away-away sa pagkain na nilantakan ni Harry Roque sa sobrang gutom. Grabe naman yan. Pagkain tayo ng maayos dito, ano ba yan? Ito din si ate Lahat na lang ba issue sa kanya? Ito din si ate. Nagkagulo na lahat-lahat. Ang sarap-sarap pa rin ng subo. Tsaka sinong
nag-share doon sa kay Aldo? Sino? May nag-share? Wala bang nag-share? Mayroon. I think let's discuss this now. Ayan na si Roque. Discuss this once and for all. Paano nag-share? Kasi may nag-share. Walang nag-share. All this is live. Are you defending Aldo in the post? No, I never. May ganito yan. May nag-picture to ni Aldo pagkatapos siya yung nag-share doon sa kay Uhoy. Siya nag-share tapos may caption siya mismo. Vlogger na taga Manila. No, I think, no, this is my appeal, ha? This is my appeal. I'm sorry. Oh, ito na, bumibida na si Roque, mga kababayan. Siya yung suspect dito, mga kapatid, ha? Tandaan nyo, Roque, pinuna sa paglantak sa humba. Inay ko po. May satanas talaga. This is my appeal, ha? Some things are right, some things are wrong. You need to take a stand against wrong. Alvin, you're the best friend. Take a Palusot stand. Nasasama ka dito, okay? Kawawa nga Lahat naman. ng tao ilang sa'yo because of your association with him. There's good, there's bad. There's correct, there's wrong. Okay? Hindi ko alam kung ano pang pinost niya, pero ako yan siguro, no? Ikaw, sir. Ano na naman nakasulat? O, si Roque nga daw, mga kababayan, yung pinost ng isa nilang kasamahan. Dahil masiba daw kumain, mga kabatid. Inay ko po. Sabi niya, nagsaya ka sa humba. Kung kinakain mo na yung humba nila. Inay ko po. Di ba, mga kabatid? Walang kadesente-desente itong si Roque. No? Basta-basta na lang, mga kababayan, nilalantakan yung mga pagkain dyan na hindi naman pala siya kasali. Diyos ko, mga kababayan. No, hindi sila nahihiya, mga kabatid. Isang napakalaking kahihiyan po nitong ginagawa nila, mga kababayan. Nag-away-away, mga kabatid, dahil lang sa humba. Pagkain, mga kababayan, yung kanilang pinag-aawayan. Oh, ito namang si Roque, mga kabatid, siguro basta-basta na lang dumating dyan, nilantakan yung pagkain dahil gutom na gutom siya. Hindi man lang nag-isip, mga kababayan, or hindi man lang siguro nagtanong na, oh, ito, pwede ba akong kumain ito? Oh, basta-basta na lang nilantakan yung pagkain, mga kabatid. Diyos ko po, nakakahiya. Pa spaghetti. Mami, can I pay for the whole humba? Ako naman nagluto Oo nga sa'yo eh. na to. I'll pay for... Oh, may pangbayad ka pala eh. Bakit hindi ka na lang bumili ng sarili mong pagkain? Oh, di ba? Kaya mo naman palang bayaran yung buong humba na yan eh. Bakit hindi ka na lang bumili ng sarili mong pagkain? Diyos ko, Roque, lahat na lang, sablay ka. Di ka man lang marunong mahiya. Hindi porket kapartido ka ni Duterte, pwede mo nang abusuhin yung mga kasamahan nyo dyan. Okay lang sana kung sa mga technical na bagay ka na involve eh. Ito, sa pagkain. Diyos ko, nilantakan mo yung pagkain ng mga kasamahan nyo dyan, ng mga DDS. Oh, siguro kung umasta to, mga kabatid, para ding VIP siguro. Oh, ngayon gutom na gutom siya, pagdating niya, nilantakan agad niya. Hindi niya alam, mga kababayan, na inuobserbahan din siya ng iba nilang kasamahan dyan. Siguro sabi ng isang tao, tingnan niyo to si Roque, oh. Pinahamak na nga si Tatay Diggs, walang hiya, kumain. Kung kumain, talagang akala niya siya na lang yung kakain niyang humba na yan. Nilantakan ang puta. Inay ko po. The whole humba. I'll pay for the whole humba, ha? Yung humba ako, nag-sponsor sa humba. Oh, Huwag pero yung ganito. pakialaman ha. No, wait. Para sa lahat yan. Pero ito, O para pala sa lahat, mga kabatid, yung humba. Pero itong si Roque, mga kababayan, nilantakan yung humba. Inay ko po. Di ba? Kasi nga, mga kabatid, ito po ay parang fellow it, 'di ba? Fellow it yung tawag niyan, mga kababayan. Ito namang si Roque, mga kabatid, wala man lang respeto. Basta-basta na lang nilantakan yung humba. Sabi nung babae niyan kanina, nung nagsasalita diyan, para daw sa lahat 'yan. Tapos si Roque, mga kababayan, nilantakan yung humba. Diyos ko. Tapos nagyayabang pa.
No, nabayaran na lang daw niya yung buong humba. Kung bumili ka na lang ng sarili mong pagkain. Ang mahirap dito mga kababayan, ambagan yung usapan. Tapos itong si Roque, nagpaka VIP at walang dala. Kasi baka wala ng pera mga kapatid, di natin alam. No? Baka wala ng pera. O ngayon, pagdating dito, gutom na gutom si Roque, nako, nilantakan agad. Kaya yung iba nagalit mga kababayan. No? Nagalit dahil yun na nga, no? Sinulo ni Roque yung humba. Nako po. Sabi ko once and for all, dahig. Merong tama, merong mali. You have to take a stand kung mali. Kung mali ang ginagawa, paalam nyo. Kasi mali ka na nga dun eh. Nako po. Para sa lahat yung pagkain nyo, Roque, no? Yung humba dyan na dinala sa gatherings nyo, para sa lahat yan. Pero anong ginawa mo? Nilantakan mo. Tapos sabihin mo ng ganyan, na kung mali, mali. Ikaw yung mali eh. Ikaw yung dahilan ng kaguluhan dyan eh. Na kung saan pati yung mga ibang OFW na nandyan na hindi kasali sa grupo nyo, nalilabel ng patay gutom. Dahil sa ginawa mo, nilantakan mo yung humba. Diyos ko, Roque. akala niya, sunod-sunuran kayo sa kanya eh. That's why he gets away with it. Kaya nga kailangan na magwala You minsan have to eh. take a stand. Nasisira tayo rito all because of him. Hindi, walang right. Matagal na kayong sira. Hindi lang kayo basta sira, no? Sira ulo pa kayong lahat. Pero inyo, napaka-insensitive nyo. No? Hindi lang kayo ang dumayo dyan sa dahig para magtrabaho, maghanap buhay. Marami din mga Pilipino dyan na nananahimik lamang at nakafocus doon sa kanilang mga trabaho. Ngayon, nalilabel na sila as patay gutom dahil sa inyo. Diba? Lalo ka na, Roque. Diyos ko, kasamahan mo, tinitira mo pa eh. Biruin nyo mga kababayan, okay sana kung usaping politika yung pinag-aawayan eh. Inay ko po mga kapatid, ang pinag-aawayan nila is yung humba mga kababayan na nilantakan ni Roque. Grabing kahihiyan to mga kapatid. No? Nakakahiya talaga mga kababayan. Diba? Biruin nyo, nag-aaway-away sila dyan mga kapatid. Buti sana kung nasa Pilipinas lang yan, maiintindihan pa namin kayo kahit konti. Dahil mga wala naman talaga kayong, walang galang naman talaga kayo at mga walang respeto. Pero putya, nandiyan kayo sa dahig eh. Hindi Pilipinas yan, mga tukmol. Ibang bansa yan. Tapos dyan pa talaga kayo nagkalat. Diyos ko, nagkagulo sila mga kababayan dahil sa kasibaan ni Roque. Nilantakan mga kapatid, no? Yung dalang humba na dapat para sa lahat yun mga kababayan. Tapos itong si Roque, galing-galing magsalita eh, no? Siya naman pala ang dahilan mga kababayan kung bakit sila nagkagulo. Inay ko po. Right, diba? Yung mga taong walang Tama o mali. Diba? My goodness, food. tayo. Oh my gosh, food. At saka, Sinabi yung birthday ng kaibigan niya. Masarap pa naman daw sana yung humba. Kaso siguro nandiri na silang kumain mga kapatid dahil nilantakan na nga ni Roque eh. Di ba mga kababayan? Kaya nagkagulo sila. Diyos ko. at saka, mami naman, no? Humba mo yun, no? si Alvin, Birthday na birthday, oh. Tama Hindi ko maintindihan. No, pero wag ka na mag-plastic. He's really your best friend. Take a stand. Hey, can you Take stop? a stand. Hey, Yan, nagsagutan na. Attorney, stop, Ako stop. kasi yung binalastin. I didn't know. Kung hindi siya sumigaw, hindi ko Ako malaman. kasi, pero sinasabi ko kasi, wag ka nang magpapaka-plastic, Uy, right or kasi wrong? I'm plastic. Tell us, do you think what he's doing is correct or not? I'm trying to talk to him kasi nga, this is not good kasi hindi naman pala humba. Humba nga eh. Humba, may nakalagay. Humba. Kaya nga, hindi pala humba. Let me talk to him. No, there's right and there's wrong. And I mean,
discouraging everyone. Take a Intimidate me stand. with shouting like No, that. no, no, I'm not intimidating I you. can make a stance without shouting. O biruin mo, abogado ka, sinisigawan ka na lang ngayon. Buti sana kung ordinaryong abogado ka, no? Eh, international lawyer ka, Roque. Pero tignan mo, nawala yung respeto, no, ng kasamahan mo dyan sa'yo dahil nilantakan mo yung humba. Inay ko po, grabe naman yan, mga kabatid. Ganito na ba kahirap si Roque, mga kababayan? Oh, walang kadisente-disente man lang, mga kabatid, ano? Pero inyo, mga kabatid, ito pinapanood natin, ha? Nag-aaway sila, mga kababayan, dahil sa humba na nilantakan ni Harry Roque. Oh, eto ngayon, binabastos na lang si Roque, mga kabatid, ano? Ng isa nilang kasamahan dyan. International lawyer pa siya dyan, mga kababayan, ha? Pero mga kabatid, makikita natin dito, wala na pong respeto sa kanya itong kanilang mga kasamahan dyan. Isang ordinaryong tao na lang siya, mga kabatid. Oh. Tapos yan pa, mga kababayan, ano? Nakikain ka lang, inubos mo. Nakikain ka lang, nilantakan mo. Inay ko po. Tuloy. Well, okay, take a Don't stand then. intimidate me. Ako kasi yung sinira. Ako kasi Tama yung na! sinira. Tama na! I care if you're intimidated Hey! by me. Yeah, exactly. I'm Hey, that's why I'm attorney! shouting. Alvin, just tama telling na! you. It's his birthday, so please stop. But I was the one blasphemed. I know, but Don't please tell me to stop. stop. Please. I was the one blasphemed. Please! Oh, ikaw na nga yung naging sanhi ng kaguluhan nila. Ikaw pa yung matapang. Ibang klase din, ano? Makapal din talaga ang muka. Inay ko po. I was the one. Mag-please ka na mag-please. Ako ang binastos. Stop. Mami, magkano? Ikaw pa yung binastos sa lagay niyang yan, ha? Oh. Ikaw pa yung binastos. Samantalang, yung humba na dinala dyan na para sa lahat, nilantakan mong mag-isa. Oh. Diba? Ikaw pa yung binastos. Ikaw yung binastos o ikaw yung bastos? Kaya mo naman pala magbayad eh. Diba? Bakit hindi ka nalang bumili? Oh. Sana man lang Roque, no? BYOP yung usapan eh, no? Sharing, 'di ba? Kasi parang picnic 'yan eh. Oh. Dapat nagdala ka ng sarili mong share. O di man lang sana nag-ambag ka doon sa nagluto ng humba. O nanay, o mami, ito yung ambag ko ha, magbibigay ako ng pang-ambag ko. O sana gano'n na lang, kung tamad kang magluto, tamad kang bumili, nag-share ka na lang. Hindi yung dumating ka dyan, ano, tapos nilantakan mo yung humba dahil gustong-gusto mo yung humba. Tapos ngayon, sasabihin mo, ikaw yung binastos. O, kahit sino naman siguro magagalit sa'yo niyan. O, lalo na mga Bisaya yung kasama mo dyan, Roque. Talagang yung mga mata niya nakatutok lang sa'yo. Siguro sabi nung isa, tingnan mo to si Roque, tingnan mo to si Roque. Ang lakas lumamon ng humbag. Hindi na nahiya, walang ambag. Tapos ngayon mga kapatid, sasabihin niya, siya yung binastos. Yawa. Tuloy. Yung humpa na yan. I'll take 10 times that No, amount. you're my son. Birthday kasi is No, you're my fan. Nakarating ka ng daheg, ha? Nay, nakarating ka ng daheg na ganyan yung English mo. You're my fun. as long as you want. Lahat naman kumakain sa humba. Grabe. Grabe. You have to condemn what is wrong. Yun ang sinasabi ko. No. There are things that are right, there are things that are wrong. Take a stand. Wala naman na. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Roque? Di ba? Naririnig mo ba yung sinasabi mo? Ikaw nga yung mali eh. Oh. Hindi porkit may pambayad ka, basta-basta mo lang sasabihin na babayaran ko na lang yung humba. Oh, magkano ba 'yon? Oh. Respeto, Roque ha, respeto. Oh, respetuhin mo yung mga kasamahan nyo diyan.
Hindi porket abogado ka, hindi porket dikit ka ni Digong, ganyan-ganyan ka na lang umasta dyan. Diyos ko. Take a stand. Tsaka nakakahiya talaga mga kababayan, ano. Buti na lang sana kung usaping politika yan eh. Medyo maiintindihan pa natin ng konti. Pucha mga kapatid, pagkain yung pinag-aawayan. Mga patay gutom. Grabe naman. Oh my God, gulo na naman. Ito talaga siya. No comment. Bakit yan? Right or wrong. I'm telling you, take a stand on what is right and what is wrong. Sarah, wag kang ganyan kasi hindi mo kasi naintindihan ang nangyari. Nagkasayahan dito, tapos si Aldo biglang nag-post doon na kinakain na lang yung mamba niya. Parang nambabasag ba? I'm sorry for birthday, pero... Parang nambabasag ba? Pangit lang kasi nagkagulo na. Ikaw naman, Geraldine, pag may nabiktima, hayaan mo magsalita yung biktima. Kasi pag pinigil mo yung biktima magsalita, you're condoning a wrong. My apology, sir. Siya na yung nambastos dyan, siya na yung nanglantak ng pagkain na dala ng mga kasamahan nila dyan. Siya pa talaga yung nagbibida-bida. Na para bang inosente siya. Yung isa mga kapatid na nag-post, no, base dito sa aking naiintindihan, nadismaya siya mga kababayan dito sa nakita niya na kung saan nga nilantakan ni Harry Roque yung humba. Ngayon mga kapatid, marami ang nag-react, no? May mga kakampi din si Roque dito na nag-react dahil panira daw mga kababayan sa moment. Pero si Roque mismo, alam niya na siya yung pinapatamaan. Kasi sabi niya kanina, ako yung binastos eh. Siguro, pinost ng isa nilang kasamahan mga kababayan kung gaano kasiba itong si Roque. Masiba ka talaga. Nilantakan mo ba naman yung humba eh, na para dapat yun sa lahat? Tapos ngayon sasabihin mo, no? Sasabihin mo ngayon na bayaran mo na lang? Hindi naman pera ang pinag-uusapan dyan eh, respeto. Diyos ko. Sana man lang mga kapatid, nag-isip muna itong si Roque. Biruin mo itong video na to mga kababayan, galing po ito kay Harry Roque. Proud pa siyang nilive mga kapatid. Biruin nyo yan mga kababayan, damay-damay na yan, Pati yung mga ibang mga Pilipino na hindi nakikisali dito sa kanilang grupo mga kapatid, malilabel as patay gutom. Kasi ang gagamiting term niya ng mga dayuhang mga nandyan mga kababayan, mga Pilipino. Pilipino, mga kapatid, ang word na gagamitin yan. These Filipinos are patay gutom. Pati yung mga hindi kasali sa kanilang grupo dyan, nadamay na. Nasira na mga kapatid yung imahe. Diba? Itong si Roque mga kababayan, kahit saang bagay sablay. Diba mga kapatid? Para silang mga gutom na aso dyan eh. Mga patay gutom talaga. Diyos ko po. Grabe mga kapatid, Dahil sa humba mga kababayan na damay, no, ang sambayan ng Pilipino. Diyos ko. Kung ako siguro nagtatrabaho dyan sa dahig tapos nakita ko na ganyan sila tapos hindi ako kasali sa grupo nila, pagbabatuhin ko sila mga kababayan. Baka ako pa mismo tatawag ng pulis, ikulong nyo na nga lang yung mga lintik na yan. At ididinay ko pa yan, nakalahi ko yan. Diba? Nadadamay sa kahihiyan nila mga kababayan, sa ginagawa nilang kahihiyan, itong mga ibang mga OFW natin na nagtatrabaho dyan. Diyos ko, akala mo naman kung ano ang pinag-aawayan, yung humba lang na nilantakan ni Harry Roque.
Inay ko po. Anyway guys, no, nasaksihan po natin mga kabatid kung gaano kabastos itong mga kampon ni Duterte. Walang pinipiling lugar eh. 'Di ba? Kahit saan. Biruin mo, pagkain lang, pinag-awayan pa. Alam nyo kung disente to mag-isip tong mga lintik na to, dapat kalmado lang. Huwag na natin papalakihin to, no? Hayaan na natin. Pag-usapan na lang natin, no? Pag wala na tayo dito sa public area. Doon lang tayo mag-usap kung saan man tayo nakatira. Pag-usapan na natin ng mahinahon to, dahil nakakahiya naman. Ano? Supporters tayo ni Tatay Diggs. Pinupuri natin si Tatay Diggs, tapos ganito, napapahiya siya dahil sa ginagawa natin. Pero dahil mga palengkera, walang mga pinag-aralan o illiterate mag-isip, ayan, proud pa, ni-live pa mga kapatid. Diyos ko po. Anyway guys, mag-comment na lang kayo dyan ng inyong mga personal na opinion. Ano sa tingin nyo mga kapatid? Nakaka-proud ba o nakakahiya itong mga ganitong gawain? Hanggang dito na lang. Adios.